Ang araw po na ito ay araw na pinagdiriwang ng buong isang Kristyanuhan. Ang tinatawag po nating Resurrection Sunday. Ngunit hindi po itong kinakailangan natin talakayin ngayon. Sa nakaraang linggo po ay tinalakay po natin ang walang kinalaman doon sa Resurrection Sunday ngayon. Ngunit dahil nga po sa yung buong nakaraang linggo, lalong-lalo na po sa mga Pilipino, at sa mga tinaguriang Christian countries ay ah, pinaniniwalaan na ito po yung panahon ng ah, pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon Hesus, ang kanyang dinaanang pagdurusa din sa lupa hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. At ang tawag nga po rito, lalo-lalo na ng mga Pilipino, ay Holy Week o mahal na araw. Dito sa Japan, hindi po natin pansin yon dahil hindi nga po ito Christian country. At itong Holy Week sa atin po ay ito po yung inaalala ang lahat ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus. At marami po sa mga kabilang sa mga religious groups na ina-identify nila ang kanilang mga sarili na sila ay Kristiyano. Tawag po nila dito, hindi naman lahat, pero tawag nila Easter Sunday. Madalas siguro narinig niyo yan. Pati sa Facebook, nagbabatian, Happy Easter. Happy Easter. Ako, Bisaya ba yun? Bakit hindi Esther? Joke. Kaya hindi yung joke ko yun kasi po, ina-identify yung Easter Sunday na yun po yung muling pagkabuhay ng Panginoon Sus mula sa mga patay. Kaya lamang po yung term na Easter Sunday ay wala sa Bible. Kaya ah, hindi ko po ginagamit, hindi ko matanggap. At wala itong kinalaman sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya po, kung gagamitin natin ang English, ay higit na tama po yung Resurrection Sunday. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito yung araw na pinagdiriwang ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. At ang pagdiriwang na ito kasi ay ang pinaka, kung no, yung nangyaring yun talaga, na minsan lang naman nangyari, greatest event sa buong kasaysayan po ng sangkatauhan. Dahil doon ay pinatunayan ng Panginoong Diyos ang kanyang kagilagilalas na pag-ibig sa kanyang sambayanan dahil ito yung kaparaanan niya na binigyan ng solusyon, ultimate solution sa problema natin sa kasalanan. Kaya yung plano ng Diyos Ama na iligtas ang tao mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan ay naisakatuparan sa pamagitan ng pagdating dito sa lupa ng Diyos Anak at inihandog ang kanyang dugo na tanging katanggap-tanggap na alay at kabayaran para sa ating mga kasalanan. At binigyan po niya ng katuparan yon. Kaya yung pangyayaring yon ay tunay na matapos siyang bayaran ang kanyang dugo, matapos siyang ialay ang kanyang dugo, ultimate sacrifice. Ibig po sabihin noon ay ang lahat ng mga nagtiwala sa kanya at nagtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang pag-aalay niya ng dugo hanggang kanyang kamatayan, lahat na nagtiwala roon ay may buhay na walang hanggan sapagkat si Jesus napagtagumpayan niya ang kamatayan at hindi na siya namatay na muli. Kaya ganun, papiyo lamang po yung ating tatalakayin, ating pagbanggit doon dahil hindi naman po ito ang ating talagang aralin ngayon, bagamat may kaugnayan dito po sa Resurrection Sunday. Kaya lamang ay medyo
iba yung patutunguhan ng ating aralin sa ngayon. So tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhati ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi kayang pantayan ng kahit na ano pang bagay. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na magpakasawalang hanggan. Ang iyong kalwalhatian, O Diyos, na hindi kayang arukin ng aming kaisipan sapagkat tanging kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng kalwalhatian at Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa isang panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Na bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto ngayon, pinagkalooban po ninyo, Panginoon, ng pribilehyo na patuloy pong magabayan ng bawat salita na nagmumula sa inyong banal na aklat. Salamat po. Ang naisin mo, Panginoon, ay magabayan kami tungo sa katuparan ng pinakamabuti mong layunin at palatuntunan sa amin. Na kami po ay inyong ginagabayan upang mataluntun po namin ang landas tungo sa iyong walang hanggang kaharian. Kaya tiningi po namin sa mga sandaling ito ang paghahari mo sa aming kalagitnaan. Katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin. Kaugnayin po ninyo kami ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso ang bawat katuruan na nagmumula sa inyo lamang, hindi po ang katuruan ng tao. Bigyan po ninyo ng katuparan, Panginoon, ang layunin mo sa bawat buhay ngayon. At maganap ang lahat ayon sa inyong palatuntunan at sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So hindi po natin hindi na tayo tutungo sa detalye po nung Resurrection Sunday sapagkat ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayon, ating aralin ay mula po sa Luke chapter 9, mula sa verses 18 to 27. At dito po ay pinabagatan nating the key to life is death. Weird, ano po, parang ganun pala yun. Pwede ba yun? Susi ng buhay ay kamatayan. Kung babaguhin po natin, pwede namang the key to living is dying. At hindi natin ito kayang unawain kung gagamitin po natin ang sarili nating opinyon, sariling kaunawaan, sariling kaparaanan. Sapagkat ang lahat ay nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya yung ating pong tatalakayin ngayon, gaya ng sinabi ko, ay umiinog doon sa katotohanan ng pagiging isang totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus. Sa kadahilanang alam natin ang Panginoong Jesus ang siyang Mesiyas o sinugo ng Diyos Ama na nanaog dito sa lupa upang isakatuparan niya ang palatuntunan ng kaligtasan at yung eternal plan niya para sa lahat ng para sa lahat ng mga tinawag niya na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Kaya sa kanyang ginawa, inatasan niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa at sa kanyang pagtugo rito sa lupa ay namuhay siya bilang isang karaniwang taong kagaya natin, ngunit hindi kailanman nagkasala. Namuhay siya na kahit kaunti ay hindi nakatikim o nakaranas ng kagaanan ng buhay dito sa lupa na gaya ng pangako ng bawat salita ng mga tao ng sanlibutan. Walang kaginhawaan, walang kasiyahan ng makamundo, wala lahat, kundi
kapag binasa po natin ang Bible, puro hirap at pasakit ang kanyang dinanas. Ngunit sa kanyang pagtungo rito, ang pinakamahalaga ay ang kanyang pagtungo sa krus, na kung saan ay dumaloy ang kanyang dugo bilang tanging katanggap-tanggap na alay para sa ating mga kasalanan, para sa lahat ng mga nagtiwala sa kanya at tinawag niya na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Kaya basahin po natin Luke chapter 9, verses 18 to 27. Dahil hindi na natin kailangan basahin lahat ngayon, hati-hatiin na lamang natin para hindi na tayo mag-aksaya po ng panahon. We just want to look at the summary of Luke chapter 9. At mula po sa verses 18 to 21, dito muna po tayo. Yun muna tingnan natin. Verse 18 to 21. And it happened that while he was praying alone, the disciples were with him, and he questioned them, saying, Who do the people say that I am? They answered and said, John the Baptist, and others say, Elijah, but others, that one of the prophets of old has risen again. And he said to them, But who do you say that I am? And Peter answered and said, The Christ of God. And it happened that while he was praying alone, the disciples were with him, and he questioned them. But he warned them and instructed them not to tell this to anyone. Okay, doon po muna tayo para tingnan po natin. Ito po kasi yung introduction doon sa ating aralin ngayon, na makikita po natin na dito specifically ninais ng Panginoong Hesus na ma-confirm niya sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang iniisip patungkol sa kanya. Yun yung binasa natin. Of course, alam ng Panginoon kung ano yung laman ng kanilang isipan, ngunit ang nais niya ay mula sa kanilang sariling bibig ay lalabas. Marinig niya kung ano ang kanilang pagkakilala sa kanya. At dahil doon, makita natin, si Pedro ang nangusap. Siya kasi yung parang representative ng buong grupo, siya yung leader, at ang kanyang tugon ay tama, na pagpapatunay na kilala nila kung sino ang kanilang kasama, sino ang kanilang sinusunod, na siya yung Mesiyas. At dahil alam niyang mga alagad, o alam ng Panginoon Hesus kung ano yung mga nasa isip ng kanyang mga alagad, ay sinabihan niya ang mga ito na huwag ipaalam kahit kanino ang kanyang tunay na katauhan dahil hindi pa panahon upang ihayag publicly ang kanyang pagiging Mesiyas. Letter B, Jesus announced to his disciples what he was about to face. Binanggit niya rito, alam niyo mahalaga ito makikita natin, no? Binanggit niya rito kung ano yung kanyang kakaharapin. At binanggit niya, he will be rejected by the religious leaders. Hindi lang tatanggihan, kundi talagang kamumuhian siya ng mga religious leaders. At daraan siya sa hindi kayang ma-imagine na uri ng pagdurusa hanggang sa kakilakilabot na kamatayan at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay pagdating na ikatlong araw. Ngunit dito, mapapansin po natin, wala dito sa Luke chapter 9, pero malalaman po natin na yung mga sinabi niyang ito, hindi na unawaan na lubusan ng kanyang mga alagad. Naroon po yun sa Matthew chapter 16, verses 21 to 23. For the time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord. This shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but men's. Okay.
Siyempre, hindi po na ilalagay kasi sa bawat sumulat kung ano po yung nilalaman ng lahat ng mga pangyayari. Ngunit dito po, tatagniin natin ang nangyari, sinabi sa aklat ng Mateo, kung ano po yung nangyari dito, at lumalabas na hindi nila unawa yung magaganap. Hindi nila unawa ang palatuntunan ng Panginoon. Palatuntunan niya kung bakit siya tumuri sa lupa. Isipin natin na pinagpala niya ang kanilang Panginoon, yung kanilang Master, pinagpala niya ang kanilang mga buhay, ngunit sa kabila ng lahat, sa kabilang dako, hindi nila nauunawaan yung kanyang palatuntunan. At iniisip ni Pedro siguro, mangyayari na siya yung Mesiyas, magpatayin lang siya ng mga religious leaders. Parang gano'n. Sa sobrang pagka-shock siguro, shocking ito kay Pedro. Hindi niya napansin na sinabi ng Panginoon na siya ay mabubuhay na muli pagdating na ikatlong araw. Maaring sa tingin natin parang ordinary mga pananalita lamang ito. Ngunit dito natin mauunawaan ang isang katotohanan dahil ito ang isang halimbawa na ang katotohanan na hindi tayo maaring magtiwala sa ating sariling kaunawaan, human understanding. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa sarili nating pananaw sa mga bagay-bagay o sarili nating opinion kung ang pag-uusapan ay patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan at patungkol sa Diyos o sa mga bagay na espiritual. Hindi natin pwedeng gamitin ang ating sariling opinion o kaunawaan. Kaya dito makita natin si Peter, nirebuke niya ang Panginoon. Grabe, ang tapang niya. Para bang hinila niya ang Panginoon. Panginoon, hindi maaari. Para bang ganon. Daraan muna sila sa ibabaw ng aking banggay. Naku. Pero hindi naman yun ang words niya. Ang ibig sabihin, hindi unawa ni Peter yung sinasabi ng Panginoon. At hindi rin niya naiintindihan na siya, ng mga sandaling yun, ay ginamit na instrumento ni Satanas upang pigilan ang Panginoon sa kanyang palatuntunan para sa kaligtasan ng tao. Ito po yung, kaya makita po natin, yung rebuke ni Peter, ang buwelta ng Panginoon, rebuke din sa kanya. Lumayas ka sa harap ko, Satanas. Kasi, that time, parang kinubabawan siya ni Satanas. Ginamit siyang instrumento. So, again, kahit na anong talino ng tao, hindi pwedeng umasa sa kanyang sariling katalinuhan. Human wisdom or human understanding cannot be trusted when it comes to the things of God and spiritual matters. Ito po yung mahalagang maunawaan po natin na katotohanan. Kaya eksakto po yung binabanggit ng Diyos sa pamamagitan po ni Isaias, ni Propeta Isaias, sa Isaiah 55, verses 8 to 9. Ayan, nandyan. Sabi po rito, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang linaw po nito, ang sinasabi ng Panginoon, yung kaisipan ninyo, hindi kalintulad ng kaisipan ko. Yung kaparaanan ninyo, hindi kalintulad ng kaparaanan ko. Kung paano kalayo at kataas ang langit mula sa lupa, ganon din ang agwat ng layo ng inyong kaisipan sa kaisipan ko at kaparaanan ko sa kaparaanan nyo. Hindi maaaring magtagpo. That's the reason why man should submit completely to the Word of God. Hindi natin pwedeng turuan ang Diyos o gamitin ang sariling reasoning natin
para bigyan ng kaunawaan ang kanyang mga katuruan. At yun po yung maliwanag na pinapakita rito. Again, human wisdom, human understanding, human opinion. All of these have nothing to do with the truth that comes from the Word of God. Kaya po mahirap na magtiwala. Kahit yun ang dahilan kung bakit lahat ng man-made religions ay hindi pwedeng pagkatiwalaan kapag sila ay lumihis sa salita ng Diyos. Yun po yung isang napakahalagang katotohanan. Number 2, the Lord set the conditions or requirements for those who would follow Him. Yun yung verse 23. Basahin nga natin yung verse 23 ulit. And He was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ito po yung naglulumantad na katotohanan patungkol sa isang tunay na mananampalataya at sumusunod kay Kristo. Katotohanan na dapat niyang ginagawa, sinusunod. Na hindi na ipinagsasawalang bahala ng karamihan ng mga tao nagsasabing sila nananampalataya. Alam po niyo? Kunti naman pumapansin po dito sa salitang ito, pero pansinin po natin. Sa lahat ng mga Gospels po, nandun yan eh. Sinabi ng Panginoon na yan. Ang sino mang nais lumapit sa akin, kinakailangan iwaksi niya o di kaya ay pagkaitan ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Ang bigat na pananalita po ito, ngunit ipinagsasawalang bahala. So, himay-himayin po natin ng konti. Una, those who truly believe that Jesus Christ died on the cross for their sins and resurrected on the third day should have the same attitude toward death and life as He had. Yung attitude po ng Panginoon Jesus, tanggap niya na siya'y dapat mamatay. Ngunit siya'y mabubuhay, hindi na kailanman mamamatay. Kailangang mamatay siya upang sa ganun ang lahat ng mga magtitiwala sa Kanya ay mamatay din sa kanilang lumang katauhan. At dahil siya'y nabuhay na muli, magtitiwala sila na sila rin ay mabubuhay. Ngunit dito, sa salita ng Panginoon, literal, at saka sa ibang konteksto, at yun ang titingnan natin, na yung attitude ng Panginoon Jesus, dapat attitude din natin kung totoo nananampalataya tayo sa Panginoon. Kasi po, yung krus ni Kristo, o yung krus na ginamit niya rito, actually represents death. Kamatayan po yun eh. Hindi, wala naman po akong kontra sa gumagamit po ng kwintas na krus. Ngunit hindi po ito palamuti lamang. Simbolo ng kamatayan. At lahat ng susunod sa Kanya ay yayakap sa krus. Ibig sabihin, nakahanda na mamatay. So, ito po yung titingnan natin, yung mahalagang ito. Ulitin natin, yung pagpapasan ni Kristo ng krus ay, ang kahulugan ay kamatayan. At ang lahat ng totoong nananampalataya sa Kanya, kung totoong nananampalataya, ay naipako na rin sa krus kasama ni Kristo. Kaya po yan yung lagi kong sinasabi na battle cry ng isang Kristiyano. Ang Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave up His life. Hindi ko alam kung anong version to, pero yung version ko po yun.
kung saan ko pinulot. Meron pong mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo na maaring maranasan nila na ang literal na kamatayan. Alam po ba niyan? Kapag hiningi ito ng pagkakataon. At ito ay napatunayan na po ang katotohanan ito. Ngunit sa maraming pagkakataon ay may ibang konteksto po ito. Kundi ang konteksto po ay death to self lamang, kamatayan sa sariling, kamatayan sa worldly orientation, kamatayan sa mga makamundong desires ng laman. Nang ibig po sabihin dito ay pagkaitan ang sarili sa lahat ng mga bagay na patungkol sa kapakanan ng ating katawan, kung ang mga ito ay magiging hadlang sa pagsunod kay Kristo. Ito yung isang punto po rito. Ngunit dito po, sinabi ng Panginoon, araw-araw kamatayan. Araw-araw pagkaitan ng sarili. At dito, ang pinag-uusapan po rito ay i-reject natin o di kaya ay iwawaksin natin o di kaya iiwanan natin yung mga bagay na gustong-gusto ng ating sarili. Ano po ito mga ito? Yung mga makamundong kaligayahan. Kuminsan di natin iniisip na makamundong kaligayahan yung ginagawa natin. Ang totoo nun, makamundo pa rin. Makamundong kasiyahan na sarili. Yung inaasam, hinahangad ng ating emosyon. Yung mga ninanais ng ating laman. Kung ang mga ito ay magiging hadlang o di kaya ay makaka-istorbo o di kaya maglilihis sa ating atensyon sa pagsunod kay Kristo at sa ating focus sa ating lakbaying espiritual, ay ang ibig po sabihin, iwanin mo lahat ito. Ito yung mamatay sa sarili araw-araw. Kaya hindi lamang pala minsan ito mangyayari. Kung mapapansin po natin, kadalasan po, kung inyo natatandaan, madalas natin nababanggit ang 1 John chapter 2 verses 15 to 16. At kung bakit madalas nababanggit ito, do not love the world and the things of this world. Whoever loves the world, the love of the Father is not in him. Ano po yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, boastful pride of life. Lahat po ng ito. Madalas po natin nababanggit ito. At dito ay pagpapatunay po ito na napakaseryoso ng Panginoon sa pagpapaalala sa atin na ang mundong ito na ating ginagalawan, ang takbo ng mundong ito ay salungat sa kalakaran, kaparaanan ng Diyos. Dahil ang daigdig na ito ay nasa kapangyarihan pa rin ng dyablo hanggang ngayon, hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Yun po yung katotohanan na ito. Kaya talagang seryoso ang Panginoon sa pagsalita niyang ito eh. Kaya nga ang pagsunod, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Yun ang paulit-ulit natin tinatalakay. Letter B. Following Jesus, even to death, could be literal in this situation if the situation calls for it. Okay. Una-una po, literal na kamatayan sa iba. Kapag hiningi ng pagkakataon. At nangyari na ito sa maraming mga martyrs sa kasaysayan ng Kristyanismo nung sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya hanggang kamatayan. Marami na po sa kasaysayan ng ganito at nangyayari ito ngayon. Sa ating kapanahunan ngayon, kasalukuyan nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Nangyayari ito sa Iran, sa Pakistan, sa India. Maging sa Amerika, nangyayari na po.
At sa Canada nga, ay bawal na po ang Bible. Makikita po natin na lumalala na ang sitwasyon. Marami ngayon ang nakagaya sa mga nangyari nung sinaunang panahon na talagang hanggang kamatayan, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Hindi ko po alam kung tatawagin natin pagpapala na tayo hindi dumadaan sa ganun. Kasi doon talaga mapapatunayan kung totoo tayo na mananampalataya o hindi. Napakadali kasi magsabi na tayo nananampalataya. Ngunit kung hindi dumaraan sa pagsubok, mahirap matiyak ang katotohanan. Letter C. Genuine followers of the Lord Jesus Christ are willing to suffer rejection from the people around them and even from their loved ones for the sake of following Christ. Ito po, siguro kung may matinding pagsubok, baka ito po yung dinaraanan natin ngayon. Matindi na, pero kung tutuusin, napakasimple pagsubok pa. Totoo tayo na mananampalataya. Totoo tayo na tagasunod ni Kristo. Kung totoo yan, mararamdaman natin, hindi tayo tanggap ng lahat ng tao. Nakakilala natin. Mararamdaman natin maging yung mga kaibigan natin matabang sa atin. Kung totoo yan, ay inisyan tayo kahit na wala kang ginagawang masama. Kasi po, ito madalas sinasabi ko, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. At yung kaibigan mo na makamundo ay merong demonyito de la guardia. Huwag niyong sasabihin, magagalit sa inyo yun. At yung demonyito de la guardia niya, alam niya yung Espiritu na nasa iyo. Kung kaya't ito ang nag-uudyok doon sa taong yun para mainis sa iyo. Kaya hindi yung taong yun ang kaaway mo, kundi yung espiritu ng kadiliman na umaalipin sa kanya. At yun po yung katotohanan na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. At ito rin ang katotohanan na nangyayari sa maraming mga Kristiyano kapag hindi ang buong pamilya ay mananampalataya sa Diyos. At sinabi na ng Panginoon ito, Matthew chapter 10, verses 34 to 39. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the members of his household. Hindi po ibig sabihin dito na pinag-aaway-away tayo ng Panginoon. Hindi literal na tabak. Kundi ang ibig niya sabihin, kapag merong miyembro ng pamilya na namulat sa katotohanan mula sa salita ng Diyos at kinasihan ng Espiritu ng Diyos at tumalikod sa traditional religiosity, traditional Christianity, nanindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang mangyayari, kamumuhian siya ng ibang miyembro ng pamilya o magiging kadahilanan ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Iyan eksakto nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. At yung iba hindi kayang panindigan. Ngunit pansinin natin na ang Panginoon, ang gusto ipakita ng Panginoon dito ay kung ikaw ay totoo na mananampalataya kay Kristo, higit sa lahat na mahalaga ang iyong relasyon kay Kristo kaysa sa sino man dito sa lupa. Sapagkat yung ating relasyon sa laman, sa pamilya, hanggang dito lamang. Kung hindi kayo magkakasama
sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Tapos na relasyon. Pagkatapos ng buhay dito sa lupa, putol na rin ang relasyon. Wala na yon. Ngunit, kung parehong anak ng Diyos, iisang patutunguhan sa walang hanggang kaharian. At doon ay magkakapatid na lahat. Ito po yung gusto ipakita sa atin. Paninindigan mo na pinakamataas mong priority ay ang iyong relasyon sa Panginoon. Letter D. Those who have truly received the gift of salvation and have understood the incomparable glory prepared for them in God's eternal kingdom will lose their desire for the attraction, for all attractions of the material world, and will live their lives contrary to the ways of this world, which are just temporary. So ano po yung pinapakita rito sa atin? Totoo na nagkaroon ka ng kaligtasan? Totoo na ikaw ay anak na ng Diyos? Totoo na naranasan mo, naramdaman mo yung kalwalatian ng Espiritu Santo na nasa iyo? Kung totoo yun, hindi ka na ganun haling na haling o hindi ka na ganun ka-interesado sa mga bagay na nakakaakit sa mundong ito. Yung mga nagpapaligaya sa laman, nagpapaligaya sa mata, at saka yung mga bagay na kinagigiliwan ng tao, hindi ka na attracted doon. Bagamat maaring maranasan yon. At hindi mo na inaasam yung mga bagay na nandito sa lupa. Dahil ikaw ay tigalangit na. Kaya't ang pamumuhay mo ay salungat na sa kaparaanan at kalakaran ng sanlibutan. Dahil ang lahat na nandito ay pansamantala. Ang iyong pananaw ay sa walang hanggan, sapagkat doon ka mananahan sa walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Kaya, yung ating puso at kaisipan, ang focus na ay yung mga bagay na walang hanggan, hindi na yung mga bagay na panlupa. Yes, meron tayo. Yes, na-enjoy pa natin yung mga yan. Ngunit ang punto po ron, hindi tayo diyan nakafocus. Hindi tayo diyan nakasentro. Na para bang mamamatay ka kung hindi ka makalabas at kumain sa magandang restaurant o di kaya mag-enjoy sa mga kaibigan. Hindi na po yun. Nagbabago yung pananaw, nagbabago yung taste sa lahat ng mga bagay. Nagbabago rin yung ating degree of understanding of joy and happiness. Hindi na sa mga bagay na panlupa, kundi sa mga bagay na makalangit. Hindi na yung mga bagay na gustong-gusto ng ating laman, ng ating sinful self. Hindi na yung mga bagay kinagigiliwan ng mundo. Bakit po? Kasi ang lahat ng ito ay salungat sa gusto ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Magkasalungat po. Kaya hindi pwede. Imposible. Para pong langis at tubig na hindi pwedeng maghalo. At iyan ang isang katotohanan na madalas ay pinagsasawalang bahala ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Sa bawat araw, ang mga anak ng Diyos ay inaasahan na laging merong struggle at pakikipagdigma sa sarili. Kasi po yung sarili natin ito, nasanay ito, nahirati doon sa buhay na makalupa. Kaya napakahirap. Kaya may labanan espiritual sa ating sarili. Kaya ang sinasabi ng salita ng Panginoon ay mamatay araw-araw, pasanin ang krus araw-araw, pasakop sa disiplina ng Espiritu Santo. Para bang napaka naman, na ganun ba tayo kaseryoso na mga Kristiyano? It seems hindi. Ngunit ito ang katotohanan. At maaring tayo hindi nasanay sa ganito na naririnig natin sapagkat karamihan po ng mga
Kristiyano ngayon nakikipaglaro sa sanlibutan. Tayo po ay parang wala nang pagkakaiba yung tunay na Kristiyano sa mga tao ng sanlibutan. Kaya parang okay lang, pero hindi po. Parang imposible yun. Yun po yung malangkot na katotohanan. Kaya, ang tanging gagawin natin, pasakop sa disiplina ng Espiritu Santo. Merong daily experience of dying to self. Daily experience of denying the self. Number 3, ito na po yung the principle of losing and gaining. Verses 24 to 25, basahin po natin. Whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Okay, generally speaking, ganito pong gusto yung pakita rito. Kung ipagsasawalang bahala mo ang iyong buhay alang-alang kay Kristo, ikaw ay mamumuhay kay Kristo. Ito na po yung mahirap unawain. Para mas malinaw kasi yung English niya eh. If you lose your life for Christ, you will live in Christ. Ibig sabihin, hindi mo pinapahalagaan yung buhay na ito. Alang-alang kay Kristo. Ang ibig sabihin, siya yung higit na mahalaga. At kung siya ang higit na mahalaga, kapag hindi mo pinahalagahan ito, na gaya ng pagpapahalaga ng mga tao na sa libutan, ang mangyayari, mayroon kang totoong buhay kay Kristo at mamumuhay ka kay Kristo nang walang hanggan. Iyon po yung medyo mahababang kapaliwanagan dito. Tatandaan po natin na si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay upang tayo ay mabuhay. At yun po yung nakakalimutan natin na kadalasan. Kaya, dahil siya nabuhay mula sa mga patay, at hindi na kailanman namatay, lahat ng mga namumuhay sa Kanya, hindi na mamatay. Alam po nyo, nakakalungkot. Meron po kaming kasama noon sa Suruga, noong doon pa lamang church. Kahapon na ibalita lang sa akin ni Sheila. Matagal po namin kasama ron. Wala namang naging problema. Maganda yung samahan. Lagi siya masaya. Ngunit iniwan niya ang kanyang naunawaan ng totoong pananampalataya. Yung totoong pananampalataya. At ang pagkabalita ko na ay bumalik sa relihiyon ng tao. At kahapon nga ay nabalitaan ko na wala na siya. Bata pa yon. Hindi po natin alam ang buhay natin. Maaaring ngayon malakas na malakas ka, masigla ka. Bukas ay wala ka na. There's no time to play around in this world. Bawat araw napakahalaga. Bawat araw ay pamumuhay kay Kristo. At wala nang pagkakataon upang pagsisihan pa ang lahat pagkatapos sa buhay na ito. Yun po yung pagkakaiba kapag tayo ay buhay pa. Ngunit yung mga totoong nasa Kanya, tatandaan po natin. Si Kristo yung nabuhay mula sa mga patay at hindi na kailan naman namatay. Kaya't yung mga nanalig lamang sa Kanya ng buong katotohanan, hindi sa gawa ng tao, hindi sa salita ng tao, hindi sa turo ng tao, hindi sa relihiyon ng tao, kundi relasyon kay Kristo.
Yun ang mga may buhay na walang hanggan. Okay, para maunawaan po natin mabuti ang konteksto po ng talatang ito po. Dahil medyo ano po yung ating sinasabi, the principle of losing and gaining. Yung upang ikaw mabuhay, kailangan mamatay ka. Ano po? Kailangan natin maunawaan siguro mula dito sa mga talata na ating binasa kung saan nagmula yung sinabi ng Panginoon, kung saan originate po yon, yung binanggit niya rin sa mga talatang ito. Kasi noong mga panahon na yon, ang mga alagad ng Panginoong Jesus ay openly na ipinapahayag nila, buong tapang na ipinapahayag nila ang Mesiyas. Ipinapahayag nila ang pananampalataya kay Kristo at yung palatuntunan ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng tao, matapang sila na kanilang ipinapahayag, pinamamalita. At dahil sa ginagawa na lang yon, alam po, nung panahon na yon, si Jesus ay kaaway ng mga religious leaders. Kaaway ng mga taong relihiyoso. Dahil nawawala sa kanila yung mga tao, sa kanya na naniniwala. Ang tingin nila, karibal nila, ang tingin nila ay kakumpetensya nila. Sa madalit salita, ang hangad nila ay hindi dalhin ang tao sa katotohanan, kundi dalhin ang tao sa kanila lamang. Kaya si Kristo noon ay kaaway nila. At ang lahat ng mga openly, yung hayagan na nakikipag-isa sa Kanya, sumusunod kay Kristo, ay nanganganib din ang buhay. Yun po yung gustong ipakita rito kung bakit sinabi ng Panginoon Jesus yung ganon. At ang nangyari pa, upang sila makasunod ng lubos-lubusan kay Kristo, nung siya yung mga nangangaral pa, iniwan nila lahat ang kanilang mga ari-arian, yung kanilang kabuhayan, iniwan nila upang makasunod lang kay Kristo. Kaya ito yung background. Iniwan nila lahat, makasunod kay Kristo. Dahil alam nila na nasa Kanya ang buhay. At sa mga sandaling yun, bawat araw, nasa panganib ang kanilang buhay. Ngunit ginawa nila dahil alam nila na kay Kristo ang buhay. Yun po yung background, kaya ganito mga sinasabi. Kaya hindi sila natatakot na nanganganib ang kanilang buhay sapagkat ang totoong buhay ay kay Kristo. At hindi sila takot na mawala ang lahat ng kanilang ari-arian sapagkat ang tunay na kayamanan ay kay Kristo. Yun po yung gusto ipakita. Kaya kung ilalagay po natin sa konteksto natin sa ating kapanahunan ngayon, yung sinabi ng Panginoong Hesus dito, sa negative aspect po nito, ang ibig pong ipakita sa atin ay ang pagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga at pangunahing priority natin sa mga material na bagay dito sa lupa at material na bagay, kapangyarihan, karangalan, mga rangko, titulo, relasyon sa kapwa. Kung ito ang higit na pinapahalagahan, ang resulta po nito, mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Ito po yung gusto niya ipakita rito eh. Pinapahalagahan mo yung mga nandito sa paligid mo, pinapahalagahan mo yung nagpapaligaya sa iyo, pinapahalagahan mo yung relasyon mo sa iyong kapwa lamang, pinapahalagahan mo kung ano yung mga makukuha mo rin sa lupa. Ang ibig sabihin, hanggang dito ka lang, wala kang buhay sa kabilang buhay. Ang buhay mo ay doon sa walang hanggang hindi pala buhay. Parang kamatayan yun, yung walang hanggang dagat-dagat apoy, sapagkat wala doon ang Panginoon. Ito po yung gustong ipakita rito sa atin. Yung salita ng Panginoon din sa verse 24-25. Kaya sinasabi ng Panginoon din sa atin na ang mundong ito at ang lahat na nandito sa mundo ay hindi
kumbaga ay hindi worth ng ating pagpapahalaga. Yung hindi worth yung ating attention, yung ating effort, yung ating lakas, yung ating pagpupunyagi sa lahat ng mga bagay, kung ang kapalit naman ay ang buhay nating walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Ito po yung gustong ipakita sa atin. Sa positive side, letter B, positive side ngunit negative sa sarili. Pansinin po natin, yung positive pwedeng maging negative. Denying this self from the benefits of life or even losing everything that are valuable in this material world and even our very life if this situation calls for. Hindi tayo takot. Mawala ang lahat ng mga bagay na pinapahalagahan dito sa lupa. Kahit masmong ang sarili nating buhay, mawala alang-alang sa ating devotion kay Kristo Jesus. Ang resulta po nito, gaining glorious eternity in the kingdom of God. So, yun yung kabila. Handa ka mawala lahat. Ang mapapasa iyo naman ay yung walang kapantay na kalwalatian at kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga tinawag ng Diyos at pinagkalooban ng regalo ng buhay na walang hanggan ay hindi matatakot na mawala ang kahit na ano at kahit sino dito sa lupa. Hindi matatakot. Kasi pag nawala ang lahat at ang tanging natira ay ang Panginoong Hesus, doon natin maunawaan, Jesus is enough. Siya lamang sapat na. Kaya, kung hindi natin papahalagan lahat ng bagay nito for the sake of Christ, nasa atin na lahat. Ito actually, ipinakita sa atin ni Paul. Siguro unawa natin na si Paul yung galing sa prestigious na angkan ni Benjamin. Mataas ang pinag-aralan. Siya ay may mataas na katungkulan sa, kumbaga sa ating Supreme Court ng Israel. Ngunit ang lahat ng iyon, pati yung kanyang mataas na position sa kanyang reliyon, ang lahat ng iyon binaliwala niya. Alang-alang kay Kristo. Ito po yung una niyang sinabi na napakahalaga. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sa Philippians chapter 1, verse 21. Ngunit, ang kanyang sinabi na napakahalaga, lahat ng bagay sa kanya ay handa siyang mawala. Makamit lamang niya si Kristo. Ipinakita ni Paul na walang kahit na anong bagay dito sa lupa na karapat-dapat sa kanyang atensyon, na karapat-dapat sa lahat ng kanyang effort, na karapat-dapat sa lahat ng kanyang mga pangarap. Walang kahit na ano din sa material na sanlibutan. Dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang walang hanggang kalwalatian sa kaharian ng Diyos. Willing siya, iniwan niya lahat, actually. Okay, number 4. People are expected to respond in faith and identify themselves with the Lord and with the program of the kingdom. Verse 26. Tingnan po natin. Verse 26. For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory, the glory of the Father and of the holy angels. Okay. Ano po yung gustong ipakita sa atin dito na bakit niya binanggit ito? At bakit, parang may kaugnayan ba ito doon sa una niya mga sinabi? Ganito po kasi, yung mga totoong naniniwala kay Kristo Jesus o yung mga hindi totoong naniniwala, yung kung hindi makatotohanan ang kanilang paniniwala o pananampalataya,
at hindi nila kayang i-identify ang kanilang sarili kay Kristo, o di kaya ikinahihiya nila ang kanilang relasyon kay Kristo at sa palatuntunan ng kaharian ng Diyos, sa gitna ng sangkatauhan na nilalamon ng maling mga katuruan, sila ay rejected din sa kaharian ng Diyos. Marami po sa mundong ito, lalong-lalo na sa mga Pilipino, sinasabing naniniwala kay Kristo. Sinasabing nananampalataya. Ngunit, yung makatotohanan na pananampalataya ay hindi lamang pinatutunayan ng kanyang sinasabi, kundi pinatutunayan ng kanyang ginagawa, pinatutunayan kung paano siya makisalamuha sa kanyang kapwa, pinatutunayan sa kung ano ang mga bagay na kinagigiliwan niya at kung ano mga bagay na hindi niya dapat kagiliwan. At pagdating sa ganitong bagay, marami po ang bumabagsak sa test. Dahil marami po ang tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit higit na papahalagahan nila yung kanilang pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Higit na papahalagahan nila yung makisama sa maling ginagawa ng kanilang mga kaibigan o ng kanilang mga kamag-anak. So, sa madaling salita, ang mga ganito, hindi totoong mananampalataya. At ang ibig sabihin, ikinahihiya nila si Kristo. Kahit ang sabi niya, kahihiya ko rin kayo pagdating sa Ama. Sa madaling salita, hindi totoo na mananampalataya. Ito yung sinasabi nating easy believism. Madaling sabihin naniniwala, madaling sabihin nananampalataya. Madaling sabihin na may paniwala ka sa Panginoong Hesus. Ngunit iba yung maninindigan ka sa iyong pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga panlalait ng kapwa, sa panahon ng mga persecution na ginagawa ng mga tao ng sanlibutan. Yung iba po takot na mawalan ng kaibigan. Kaya sasama na lang sa mga taong makamundo. Yung iba takot na sila ay itakwil ng pamilya. Kaya sasama na lang sila sa mali. Yung iba takot na mapagtawanan sa kanilang ginagawa. Corny kasi. Ang tingin ng mundo corny ang pagiging tunay na Kristiyano. At yun po yung problema ng mundo ngayon. Ang ibig pong sabihin, ang totoo na mananampalataya, walang takot at hindi itinatago ang katotohanan na siya ay nakikristo. Yun po yung lagi kong sinasabi na ang isang totoong Kristiyano ay hindi secret agent. Madalas kong binabanggit po ito nung araw, maski hanggang ngayon, pero mas malala nung araw, nung aming kapanahunan. Kapag ikaw ay secret agent at nabisto ka na ikaw ay secret agent ng militar, patay ka. Ngunit sa Kristyanismo, kung ikaw ay secret agent Christian, hindi ka nabibisto na Christian, patay ka. Kabaliktaran. So malalaman natin, tayo mismo malalaman natin sa ating sarili. Totoo ba akong Kristiyano? Totoo ba nananampalataya ako kay Kristo? Mahahayag sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa, sa iyong mga bagay na kinagigiliwan mo, sa mga taong sinasamahan mo, sa iyong ugali, at sa lahat ng bagay na makikita. Point number 5. Ito po yung panghuli. Jesus declared to show a foretaste of the glory of His kingdom. Yung verse 27. Sabi niya, but I say to you truthfully, there are some of those standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. Again, seemingly, parang hindi karugtong ito dito, ngunit ito ay patungkol doon sa susunod na mga talata mula sa verses 28 to 36 na hindi natin patutunguhan na kung saan po naganap po yung transfiguration, yung kanyang pagbabago
mula sa anyong tao na nabago sa anyo ng kanyang punong-puno ng kalwalhatian. Makalangit na anyo ang nakita na ni Peter, James, and John nung sila ay umakyat dun sa bundok at nanalangin ng Panginoong Hesus. Dito ay pinatunayan niya ang katotohanan, pinatibay niya ang katotohanan na siya ang eternal God, the Son, na nanaog dito sa lupa upang tubusin ang tao mula sa kanilang mga kasalanan. At dahil dito, ipinakita niya, sa pamamagitan niya, ay ipinakilala niya ang Ama sa tao. Sapat na kaparaanan na lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo. At kung bakit sa tatlong alagad lamang niya pinakita, hindi po natin alam kung bakit, sapagkat hindi pa panahon upang mahayag ang lahat ng patungkol sa kanya. Kaya, ano po yung punto rito? Pinatunayan niya yung katotohanan na siya yung eternal God the Son. Yung kanyang glorious appearance during the transformation. Kaya po, sinama po natin itong bahaging ito upang unawaan po natin na kung tayo po ay magiging seryoso sa ating mga puso at tatanggapin natin ng buong kaseryosohan ang lahat ng mga katotohanan na binanggit natin kanina, hindi tayo matatakot na i-commit ang ating sarili at ipasakop ng lubos-lubusan na pagtatalaga ng ating buhay kay Kristo Jesus. At kung yun po ang gagawin natin, tatandaan po natin, padating na po siya. At any moment, hindi natin alam, hindi pwedeng malaman ng kahit sinong tao. Meron na pong nagpahayag na isang pastor daw. At sinabi niya pati petsa, 100% hindi totoo yun. Dahil ang Panginoon ay darating ng walang kaabog-abog. At lahat yung totoo, yung totoong seryoso, those who have truly devoted and committed themselves to the Lord Jesus Christ, makakasama na sasambutin ng Panginoon sa alapaap, at pagkatapos nun ay magaganap dito sa lupa ang 7 taong kakilakilabot na pagdurusa bago tutupukin ng apoy ang daigdig na ito. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa itaas-asan. Wala pong kapantay, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan. At inyo nga pong pinatunayan ang katotohanan na kayo po ang Diyos, anak na nanaog dito sa lupa upang ialay niyong dugo pantubos sa aming mga kasalanan. Iahon kami mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. At ang naisin mo, Panginoon, makasama kami sa iyong walang hanggang kaharian. Panginoon, patawarin po ninyo kami na kami ay hindi nagiging seryoso. Patawarin po ninyo kami na kami po ay malamig. Patawarin po ninyo kami na kami po ay nakikipaglaro sa sanlibutan. Aming Diyos, hinihingi po namin ang iyong kahabagan at ang iyong biyaya na buong kasaganaan na padadaluyin mo sa aming mga buhay. Kami namang mga mahihina dahil sa kasalanan. Wala po kaming tanging pag-asa, kundi ang iyong kahabagan at ang iyong biyaya na padadaluyin mo sa aming mga buhay.
Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang kasaganaan ng iyong biyaya sa buhay ng bawat isang narito ngayon, bawat isang nakikinig at makikinig pa. Na maunawaan po namin ang katotohanan na walang pag-asa ang buong sangkatauhan, kundi tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus. Sapagkat ikaw lamang ang nag-alay ng iyong buhay, ikaw lamang ang siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na lumalim pa po sa pananampalataya, na magawa po namin manindigan sa aming pananampalataya sa gitna po ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kahirapan, at sa gitna po ng lahat ng mga gawain ng kadiliman sa mundong ito. Tulungan po ninyo kami na mapatunayan namin sa inyo na kami ay totoong nagpapasakop ng lubos-lubusan sa inyong kapangyarihan. Tulungan po ninyo kami na alisin sa aming kaisipan ang pangunawang makatao, bagkus pangunawang espiritual na galing lamang sa iyo, Panginoon, ang tangi naming tatanggapin. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Patuloy niyong gabayan ang inyong mga anak tungo sa landas ng lahat ng katotohanan at mataluntod po namin, Panginoon, ang tamang landasin na inilaan mo para sa amin. Ang landasin tungo sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. At muli po sa inyong mga kamay, inilalagak po namin ang buhay ng bawat anak mong naririto ngayon at ang bawat isang makikinig pa. Samahan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga gawain. Patuloy po na maunawaan nila na walang katuturan ang buhay na amin pong pinagpapaguran ngayon kung hindi po ito isinandal at pinagkatiwala sa iyo. Bigyan po ninyo ng kakayahan ng bawat isa, Panginoon, na makasunod at matutong magpasakop sa iyo lamang. Pinapanalangin po namin ang bawat sambahayan na kinakatawan ng bawat isa naririto ngayon. Aming Diyos na maghari po ang iyong kapayapaan at ang iyong pag-ibig na siyang magbibigay sa bawat tahanan at sa bawat relasyon, Panginoon. Imulat po ninyo kami sa lahat ng katotohanan at bigyan po ninyo kami ng kakayahan na maunawaan po mga bagay na hindi nararapat upang patuloy naming mataluntun ang landas na inilaan mo para sa amin. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikitisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.